secure. You're here with me. You stay the same. Your love remains here in my heart, so close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. You gave your life in your endless love. You set me free and show the way. Now I am found so close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. So close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. All along, you were beside me, even when I couldn't tell. Through the years, you showed me more of you, more of you. Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo nga po ako na basahin ang salita ng Diyos na makikita po sa Psalms 56 verses 3 to 4. Verse 3, When I am afraid, I put my trust in you. In God, whose word I praise, in God I trust. I shall not be afraid, what can flesh do to me? Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Magandang araw po sa lahat. Tayo po ay manalangin. Lord Heavenly Father, patuloy ka po naming sinasamba, pinapasalamatan at pinupuri, Panginoong Diyos. Ngayong umaga, Panginoong Diyos, hayaan mo po, Panginoong Diyos, na ibalik po namin ang pagpupuri sa iyo, Panginoong Diyos, ang pasasalamat, Lord God. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin sa isang buong linggo, Panginoong Diyos. Ngayong araw na to, Panginoong Diyos, Lord God, hayaan mo po, Panginoong Diyos, Lord God, na ialay po namin ang aming mga puso, maging ang aming mga isipan, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng aming pagsamba sa iyo, sa aming pagpupuri sa iyong pangalan, Panginoong Hesus. Patuloy, Panginoong Diyos, na pangunahan mo po kami. Ikaw po ang bumaba sa aming kalagitnaan, Panginoong Diyos. Ang iyong banal na Espiritu ang patuloy naming makasama, Panginoong Diyos. Ang patuloy na kumilos, hindi lamang po sa mga lingkod na gagamitin mo ngayong araw, Panginoong Diyos, maging sa mga manonood, Panginoong Diyos. Ikaw po ang patuloy na kumilos. Ikaw po ang patuloy na humipo sa kanilang mga puso, sa kanilang
kanilang mga isipan. At Ikaw po, Panginoong Diyos, ang patuloy na magbago ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy po na ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoong Diyos, ang buong oras ng panambahan sa buong oras, Panginoong Diyos, na Ikaw ay sasabihin namin at kami ay makikinig ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come praise His name, all you saints of God. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. Draw near to Him, He is here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come praise His name, all the saints of God. Draw near to Him, He is here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Oh, sing for joy to God our strength. 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 Oh, sing for joy to God our strength, our strength, our strength. Pagbasa mula sa John 3:14-17. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya.
Sama-sama po nating papurihan at pasalamatan ang ating Diyos ngayong araw. Tunay nga o Diyos na nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan, sa iyong patuloy na pagsama sa amin sa panahon ng pandemya, Panginoon. Tunay nga, Lord, na Ikaw ang Diyos na aming masasandalan, ang Diyos na aming malalapitan, ang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay sa mundong ito, Panginoon. Kaya salamat minsan pa sa iyong provision, Panginoon, sa lahat ng aming pangangailangan, maging sa kalakasan, Panginoon, sa lakas ng loob sa bawat araw, Panginoon, for the hope that we have in you, Lord. Salamat, Lord, dahil may Diyos kami na maaasahan sa oras ng aming pangangailangan. Panginoon, sa araw na ito, wala kaming ibang nais na maitanghal, Panginoon, kundi Ikaw. Wala kaming nais na sambahin, Panginoon, kundi ang pangalan mo, Jesus, sa aming kalagitnaan. Ikaw ang aming Diyos na tinataas, ang aming sinasamba at pinapapurihan. At salamat, Panginoon, dahil sa pagmamahal mo para sa amin, Panginoon. And we are able to love others, Panginoon, na nasa paligid namin, Panginoon. Thank you so much, Lord God, sa lahat ng biyayang aming natanggap sa araw-araw, Panginoon. Salamat sa pamilyang meron kami. Salamat sa Blessed in Christ by Grace Church, Panginoon, dahil sama-sama kaming lumalago, nagpupuri, sumasamba sa iyo, Panginoon, sa bawat araw ng linggo, Panginoon. At salamat dahil Ikaw ang Diyos na gumagawa ng paraan para kami ay patuloy na makapagsamba sa iyo, Panginoon. Walang makakahadlang sa aming pagsambang ito, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na kataas-taasan, ang Diyos na makapangyarihan, at ang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya, Panginoon, Ikaw nawa ang Diyos na aming sasambahin, aawitan, sasayawan at pupurihin sa mga oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. Oh Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? At kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa iyo. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? At kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin
sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit di alay ang lahat sa'yo. Mga sandali pong ito, samahan niyo ako para manalangin sa ating Ama sa Langit at mapagmahal na Diyos para sa ating pong mga kahilingan. Tuon po natin ang ating isip at puso at sa pagsama sa panalangin sa mga sandali pong ito. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit at Diyos na makapangyarihan at mapagmahal, lumalapit po kami sa inyo sa panalangin. Dinadalangin po namin ang aming bansa ayon sa inyong tagubilin na ipanalangin ang mga namumuno. Bigyan niyo po sila ang mga patuloy ng karunungan, kaalaman para sa pamamahala sa bansang Pilipinas. Dinadalangin po namin na wag nila kayong malimutan, unahin din nila kayo sa kanilang buhay. At Panginoong Diyos, lalo na sa panahong ito, sila po ay inyong subaybayan, kausapin, upang ang makakabuti sa bansang Pilipinas sa bawat Pilipino ang maisakatuparan. Tulungan niyo po ang bansang Pilipinas sa pagbangon mula sa pagkabagsak sa ekonomiya. Sa inyo pong awat biyaya din, dalangin namin na makarecover po ang bansang Pilipinas. At higit sa lahat, marami pang mga tao ang magbalik loob sa inyo lalo na sa ganitong panahon. Dalangin namin na kilalanin nila kayo bilang Panginoon at Hari sa lahat ng bansa. Dinadalangin po namin ang inyong iglesia. Patuloy niyo po kaming samahan. Nawa po ay ang inyong paghubog ay patuloy naming maranasan. Bigyan niyo po kami ng katatagan sa panahon ng mga pagsubok at maaaring po sa mga kahirapan pang darating. Panginoong Diyos, sa inyo po kami magtitiwala. Samahan niyo po ang bawat isa at tulungan niyo kaming palagi maging handa lalo na sa inyong muling pagbabalik upang kunin kami para sa inyo. Samahan niyo po kami, Panginoon, at patuloy na maging matapat kami sa pagsamba kung araw ng linggo. Dinadalangin po namin, Panginoong Diyos, ang mga pamilya sa inyong iglesia, mga bawat isa nakikiisa sa panalangin ngayon. Samahan niyo po, Panginoon, ang inyong bawat sambahayan. Tulungan niyo po ang mga bata na maka-adjust po sila sa ganitong panahon. Nawa po, Panginoon, ay bigyan niyo sila ng karunungan sa kanilang pag-aaral. Ingatan niyo po sila na hindi sila magkasakit. Dalangin po namin ang mga kabataan na maging una pa rin kayo sa kanilang buhay. Kayo pa rin ang kanilang maging first love. At tulungan niyo po na hindi sila madaya ng sanlibutan. Dinadalangin po namin ang mga young adults, mga young couples, mga professionals ng inyong pong pagsama sa kanila. Nawa po ay magpatuloy ng inyong pagpapala, magkaroon sila ng magandang kinabukasan. At nawa po sa ganitong mga panahon din, kung sila ay naging abala sa maraming mga bagay, tulungan nyo na hindi nila kayo malimutan, Panginoong Diyos. At kayo pa rin ang maging una sa kanilang mga buhay. Sa mga magulang na nagtatrabaho, patuloy ang inyong kalakasan. Bigyan niyo po sila ng lakas para sa kanilang paghahanap buhay. Ang mga nag-aasikaso sa tahanan, Panginoong Diyos, dalangin po namin, bigyan niyo sila ng patuloy na katyagaan at pag-ibig para sa kanilang sambahayan. Dinadalangin po namin, Panginoong Diyos, aming Ama, ang mga dumaraan sa karamdaman at kahinaan. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy niyo po silang samahan. Ang inyo pong biyaya ay sumakanila. At tumingi po kami ng kagalingan sa lahat ng may karamdaman, Panginoon. Maring mga sumasama sa amin ngayon, ang inyo pong kagalingan ipagkaloob niyo po sa kanila.
Salamat po, Diyos, kayo mapagmahal at minsan pa sa inyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat. Maging mga hindi namin mabanggit ngayon, alam niyo pong lahat at Panginoon, kayo ang gumawa sa bawat isa sa amin. Salamat po at ang inyong pag-iingat sa aming lahat ngayon at sa mga darating pang panahon sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan, magandang umaga po sa bawat isa. Pinupuri natin ang Diyos sapagkat sa kabila ng problema na kaharap ng mundo, kaharap ng bawat isa, ay alam natin na kasama natin ang Diyos na siyang nagmamahal sa atin. Kaya purihin po ang Diyos at hayaan po ninyo na kumustahin ko po kayo sa inyong tahanan. Ihanda po natin ang ating Biblia. Kasama po ng ating mga anak, makinig po tayo ng salita ng Diyos. At tayo po ay magbabasa sa unang Juan, Kabanatang 4, talatang 7 at 21. Ang pagmamahal na walang katulad. Kaya halina po kayo at sundan po natin ang pagbasa. Sabi po rito sa talatang 7 ng unang Juan, Kabanatang 4, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Verse 11, mga minamahal, kung ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kaniyang pag-ibig. Nalalaman nating minamahal tayo, nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin. Sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kaniyang Espiritu, nakita namin at pinatotohanang isinugo ng Ama ang kaniyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nananatili sa Kaniya. Nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa Kaniya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin,
paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kaniyang mga kapatid. Tayo po yumukod at tayo po manalangin. Amang banal, pinupuri ka namin, O dakilang Diyos. Salamat, O Diyos, na Ikaw ang siyang tunay na nagmamahal sa amin, sapagkat Ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Amang banal, mahayag, Panginoon, ang kabutihan mo, Panginoon, ang pag-ibig mo po, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon. Ikaw po ang mangusap sa bawat isang nakikinig, sumusubaybay, nasa kanilang tahanan. In Jesus' name, gamitin mo lamang po, O Diyos, ang iyong abang lingkod para sa katotohanan ng mabuting balita. Maging ang lugar na ito, baluti mo po, O Diyos, ng iyong kapangyarihan at ikaw po ang mag-control sa lahat-lahat, maging ang sa salita mo, Panginoon. Purihin po ang iyong dakilang pangalan. In Jesus' name. Amen. Amen. Kaya salamat po sa Diyos at ang tema po natin ngayon ay kasama natin ang Diyos na siyang nagmamahal sa atin. Tingnan po natin yung kabutihan ng Diyos sa kabila po ng pandemya. Pagmamahal na walang katulad. Pagmamahal na puspos po ng kagalakan na nadarama po natin. Ano po kaya ang nais ituro dito sa mga talatang ating binasa? Para maunawaan po natin, nais po nating tingnan ang verse 7 and 8. Sabi po rito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sabi po rito, mula sa Diyos ang pag-ibig. Kaya po, yung pagmamahal na yon ay walang katulad. Kasi inibig tayo ng Diyos sa kabila ng tayo ay hindi kaibig-ibig. Ganun po kadakila yung pagmamahal na yon ng Diyos na tinanggap natin mula sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po na bigyang pansin natin ang pag-ibig na iyon ng Diyos. Bakit po? Kaya nga, gusto ko pong basahin ito, dapat tayong mag-ibigan sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at ito ang tatak ng isang pagiging Kristiyano. Amen. Ang pagiging tatak na yon ay yung pag-ibig na yon. Kaya sabi rito, dapat tayong mag-ibigan sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig na yon na binigay sa atin ng Diyos ay tatak ng isang Kristiyano. Kaya makikita ang isang tunay na Kristiyano kung tayo ay nagmamahalan, kung tayo ay nag-iibigan, sapagkat ito ay ibinigay ng Diyos sa atin para ipadama ang pag-ibig na yon sa ating kapwa. Kaya ito yung tagubilin ni Pablo, mag-ibigan kayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. At ang pag-ibig na yon ay tatak ng isang pagiging Kristiyano. Tama ba yon? Amen. Kung hindi tayo marunong magmahal, wala ang tunay na pag-ibig sa atin ng Diyos. O maaaring sabihin natin, hindi tunay ang pagiging Kristiyano natin. Nais ko pang dagdagan, ang pag-ibig, ang siyang sukatan na kinaroroonan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Kapag nahayag yung pag-ibig na yon sa ibang tao, pinapahayag natin na nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya doon makikita yung tunay na mga anak ng Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nagbubunga yung pagmamahal na yun ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagbabalik ng pagmamahal na yon sa ibang tao. Sukatan. Ang pag-ibig ay sukatan
na nasa sa atin ang Espiritu ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Tingnan natin, napakabuti ng Diyos. Nais lang pala niya na maipadama sa atin at maipadama natin sa ibang tao yung pag-ibig na yon. Una, sapagkat ito ay tatak ng pagiging Kristiyano. Pangalawa, ito ay sukatan na kinaroroonan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi maikakaila ang bunga ng Espiritu ayon doon sa Galatia. Hindi maipagkakaila yon. Kagalakan, ang dami. Tingnan natin. Galatians chapter 5. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Amen. Kaya nga, sukatan na kinaroroonan tayo ng banal na Espiritu, sapagkat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. See? Kung gaano kabuti ang Diyos. Yun po ang pinapahayag dito, na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya upang ipakita na tayo ay may tatak ng isang bilang Kristiyano at ang banal na Espiritu ang nasa sa atin. Ano po ang magandang halimbawa? Balikan ko po. Ano po ang magandang halimbawa ng pag-ibig ng Diyos? Verse 9, sabi po rito, basahin ko po ang verse 9. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Verse 10, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Amen. Nakita namin, verse 14, at pinatotohanan, isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ano pong makikita natin? Ang magandang halimbawa ng pag-ibig ng Diyos, una, isinugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Isinugo. And verse 10, ganun din po, tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Nang isugo niya ang kanyang bugtong na anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan, upang iligtas ang sanlibutang ito. Ganon po kabuti ang Diyos. Na siyang nagmamahal sa atin. Kasama natin ang Diyos na siyang nagmamahal. Wala na pong ibang tunay na nagmamahal sa atin, kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang katibayan ng pag-ibig ng Diyos? Paano pinatotohanan na mahal tayo ng Diyos? Una, nang isugo niya ang kanyang bugtong na anak. Pangalawa, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu. Kaya nandoon ang banal na Espiritu. Hindi lang sinugo ang bugtong na anak, kundi ipinagkaloob pa ang banal na Espiritu. Sabi po sa verse 13, nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin.
Bakit? Nasa sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Sapagkat pinagkalooban niya tayo ng Kanyang Espiritu. Kaya hindi mawawala yung pag-ibig na yun ng Diyos sapagkat ipinagkaloob ang banal na Espiritu na naghahari sa ating buhay upang ipadama, upang turuan tayo na mahal tayo ng Diyos. At yun po ang katibayan ng pag-ibig ng Diyos, ang isugo ang Kanyang anak. At ang ipagkaloob ang banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya nandoon ang katiyakan na kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Sapagkat mananatili ang pag-ibig na yon ng Diyos. Kaya lang nais ng Diyos na makita ano naman yung tugon natin sa Diyos. Na siyang nagmamahal at mananatili yung pagmamahal na yun ng Diyos. Paano natin maipapakita ang pag-ibig ang naghahari sa atin? Gusto ko pong tingnan muli ang verse 12. Ayan. Dahil bagong-bago po yung Bible na hawak ko. Mahirap buklatin. Verse 12, sabi po rito, kailanmay wala pang tao nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang Kanyang pag-ibig. Kaya pinapatutuhanan natin na nasa atin ang pag-ibig na yun, na tayo ay may pagmamahal sa ating kapwa kung tayo ay nag-iibigan. Kung nakikita sa ating buhay ang pagmamahalan sa bawat isa. Salamat sa Diyos dahil may buwan o may ano bang tawag sa February? Buwan ng mga puso, buwan ng pag-ibig, buwan ng pagmamahalan. Verse 12. Kaya dito po ay pinapakita natin kung paano natin sinusuklian yung pagmamahal na yon ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pag-iibigan. Pangalawa, sa pamamagitan ng paghahayag na si Jesus ay Diyos. Kasi kung inihahayag natin sa bawat araw na si Jesus ay Diyos, doon na mauunawaan ng maraming tao na mahal pala sila ng Diyos. Ipapaunawa natin na si Jesucristo ay Diyos dahil nakikita sa ating espiritu kung paano tayo mamuhay na kasama ang Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng paghahayag natin na si Jesucristo ang Diyos at ang Diyos ay pag-ibig. At ang pag-ibig na yon ay sumasa atin sapagkat mayroong tatak, ang banal na Espiritu ay ipinagkaloob sa atin. Amen. Ganon kabuti ang Diyos. At ang sabi po sa verse 16, ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos. Kaya manatili po tayo na ipadama ang pagmamahal na yon sa ibang tao. Hindi lamang po sa ating kapatiran, kundi abutin din natin ang ibang tao. Ipadama natin sa ating sambahayan kung paano tayo nagmamahal, kung paano tayo sinasamahan ng Diyos. Amen. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos. Yun po ang palatandaan. Yun ang magpapakita na tayo ay nakikita sa buhay natin na naghahari ang pag-ibig sa buhay natin. Marunong tayong magmahal ng ating kapwa, maging ng ibang tao. Pang-apat, kung hindi natin kinakatakutan ng araw ng paghuhukom, verse 17. Tingnan po natin. Basahin po natin ang verse 17. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito.
See? Panatag tayo. Maging sa panahon ng paghuhukom, wala tayong dapat katakutan. Pandemya man ito o ano man ito, hindi tayo dapat matakot maging sa panahon na ito sapagkat alam natin, kasama natin ang Diyos. Amen. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo matatakot sa anumang salot na dumating, sa anumang kamatayang dumating, anumang oras, sapagkat nasa sa atin ang Diyos. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos. And verse 18, sabi rito, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Kaya sabi natin, walang takot. Walang kalakip na takot ang tunay na umiibig sa Diyos. Amen. Walang kalakip na takot ang umiibig sa Diyos. Kaya purihin po natin ang Diyos. Anumang problema na pinagdaraanan natin, magalaka sapagkat kasama natin ang Diyos na siyang nagmamahal sa atin. Magalaka sapagkat hindi ka tatalikuran ng Diyos na nagligtas sa iyo, sa bawat isa sa atin. Amen. Ganon po kadakila ang Diyos na siyang nagmamahal sa atin. Ano po ang tagubilin sa atin ng Diyos tungkol sa pag-ibig? Ayan. Anong tagubilin sa atin? At nais po nating basahin ang verse 19, 20, 21 para makita po natin ang tagubilin ng Diyos. Sabi po rito, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen. Na-influensyahan tayo ng pag-ibig na yun ng Diyos. Ang nagsasabing, verse 20, ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? See? Ito po yung tagubilin sa atin ni Pablo ni John sa pamagitan po ng sulat po niya. Iniibig ko. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman, wala sa Kanya ang tunay na pag-ibig. Ang kapatid na kanyang nakikita, kung ang kapatid na kanyang nakikita hindi niya magawang maibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? At last verse, itong utos na ibinigay sa atin ni Kristo, ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kaniyang mga kapatid. Amen? Kaya purihin po natin ang Diyos. Challenge, ang hamon po sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ipinapakita ba natin ang ating pagmamahal sa ating kapwa? Kung ang Diyos ay pag-ibig at ipinakita po ng talata na ang Diyos ay pag-ibig, ipinapakita ba natin sa iba ang ating tunay na pagmamahal? Tunay nating pag-ibig o pakunyari lamang. Maaari ba nating gayahin ang pag-ibig ng Diyos? Yun po yung hamon natin. Kaya ba nating malampasan? Hindi po kaya. Pero kaya nating ipadama ang pag-ibig na yon. Sapagkat ang pagmamahal na yon ng ating Diyos ay walang katulad. Walang katulad. Amen. At sa ating pong pagtatapos, ang Diyos
Pinahayag po kanina, ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay tatak ng Diyos sa atin bilang mga hinirang ng Diyos. Ang pag-ibig sa kapwa ay katiyakan o sukatan na nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon. Pinapakita rito na unang nagmahal ng Diyos at mananatili ang pagmamahal na yon ng Diyos sapagkat iniwan sa atin ang banal na Espiritu. Ipinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu. At iyon ang tanda, iyon ang ating kapahayagan na nasa sa atin ng Diyos kapag tayo ay natutong magmahal. Kaya purihin po ang Diyos. Magandang umaga po sa lahat. Unforgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be How can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true. I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. You are my King, Jesus, you
died for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Unang Juan, chapter 4, verse 11. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mangag-ibigan din naman tayo. Verse 12. Sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nangag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin, at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Verse 16. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Samahan po ninyo ako na manalangin. Amang banal, pinupuri ka namin, o dakilang Diyos. Salamat. O Diyos, sa mensahe mong ito, Panginoon. Pagpalain mo po ito, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Ama, palaguin mo po kami, Panginoon, sa pagmamahal na iyon. Turuan mo po kami. O banal na Espiritu, baguhin mo po ang aming buhay. Kung kami man, O Diyos, sa iyong panukat, sa iyong pananaw, O Diyos, ay malayo doon sa sinasabi niyong pag-ibig. Ama, sinusurrender po namin sa iyo ng buong buo ang aming buhay. Pagharian mo po ako. At anuman pong bagay na nakatago sa pusong ito, alisin mo na po, O Diyos. Sinusurrender po namin sa iyo. I-control mo po, O dakilang Diyos, ang buhay namin. At maghari ang pag-ibig na iyon. Amang banal, salamat po sa bawat isa na nakinig. Salamat po, O dakilang Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa. Sa iyo po namin, Ama, pinagkakatiwala ang patuloy na pananampalataya na iyon, O Diyos, ay maghari sa kanilang buhay. At ang pag-ibig na iyon ang maging ebidensya na tunay na kami ay mga anak mo. Salamat po, O dakilang Diyos. Pagpalain mo po, Ama, ang bawat sambahayan, ang bawat pamilya. Sa iyo po namin, Ama, pinagkakatiwala. Ingatan mo po ang bawat isa sa pandemyang ito na kinakatakutan ng mundo. Balutin mo kami, O Diyos, ng iyong banal na dugo at ingatan, Panginoon. At makapagpatuloy kami sa aming pananampalataya at hinihintay po namin ang iyong muling pagbabalik. Tinatanaw namin ito na may malaking pag-asa. At habang hinihintay namin ang iyong muling pagbabalik, patuloy mo kami, O Diyos, baguhin, pagharian po ninyo kami. Salamat po. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Panginoong Hesus at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumagana po sa ating lahat. In Jesus' name. Amen. Amen.
I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. I believe in you.